former PBB housemate. He starred in the Viva Max original film Salamat Dax and Viva Films movies Working Boys 2, Choose Your Papa, Kidnapped for Romance, Instant Daddy, and Para Kang Papa Mo. Let us all welcome Nico Natividad. Good afternoon po sa inyo lahat. Hello po. Yan, so smiling face, Nico. Alright. Up next we have Feng Shui talaga. Kasi dahil po sa Feng Shui nung bata ako, nagka-UTI ako. Nagpipigil talaga ako umihi. Kristal. Oo, kumbaga dalan-dala ako dati dahil yun talaga nakakatakot. Nico? Ako dalawa, The Ring saka Shutter. Kasi Shutter, di ko alam. Parang sa Pilipinas, sabay-sabay tayong na sira yung mundo natin nung sasira yung mga gabi natin dun eh. Yung may sampang sa likod. Hindi, The Eye yun. Shutter yung may nakasampa sa likod, di ba? Yung ending. Yes. Wala na, napanood nyo na. Baka hindi pa napapanood ng iba. Kasi, share mo na. Sa The Ring. The Ring, oo, naalala ko, kailangan kong magpasama pababa ng elevator sa manood ng cartoons para makatulog. Ganun. So, hindi ko makakalimutan yun. Donita? Yes, of my son. I daw kumaisi. And shit. Regards sa mom mo. My question, kasi usapang patay, kung, parang beauty pageant question. Kung may multo ng isang dead celebrity, local or foreign, na pwede kayong multuhin, sino yung pipiliin mo? At anong gusto niyo tanongin dun sa ghost ng dead celebrity mo? Ba talaga magtanong? Pag-iisipin ko. Patay na. Local or foreign or international? Wala kang papatayin. Wala kang patay na. Sige, ako meron na. Si Fernando po. Siyempre. Tapos kung anong role, tatanong mo sa kanya? hindi. Tatanungin ko sa kanya kung gagawa pa rin kami. Pili ko na. Di ba? Ako po yung mga legendary na comedians, sila Babalu, sila Redford White. Parang kailangan ko ng wisdom nila about sa comedy. Kasi parang kailangan ng ganun ngayon sa generation. Kasi kumaunti lang yung comedians ngayon sa generation natin. So, ayun po. Ako si Luma. Charlie Chaplin. Kukwento ko lang sa kanya kung ano yung comedy ngayon. Tapos, gusto ko makita yung reaction niya sa comedy ngayon compared sa comedy niya. Ako po si Heath Ledger. Favorite ko kasi siyang actor. Tapos, nung namatay siya after ginawa yung The Joker, lahat ng mga tao sinasabi masyado siyang sa character niya, di ba? Para siyang na-stuck siya dun sa character niya. Pero, may mga tao naman na naglabas ng documentary na masaya naman daw siyang tao. Siguro lilinawin ko lang po sa kanya kung nasan talaga siyang ano talaga what was going on his head when he was doing Joker. Ako kay Michael Jackson po. Siguro, pag nakita ko po siya, gusto ko multuin niya, magpapaturo lang po mag-moonwalk. Di ba po? Di ba? Ako po tita, dapat si Heath Ledger din kasi din kung paano yung proseso niya dun sa character na yun. Pero sige, si Marlon Brando na lang, tatanungin natin sa kanya kung may pag-asa ba ako sa kanya. Si Derek. Ako si Tito Dolphy. Tito Dolphy kasi naka-work ko siya doon sa last movie niya, Double Trouble with Bossing. Tapos yun yung first AD job ko. Tatanong ko sa kanya, Tito Dolphy, payag ka ba didirect kita?
Okay, for my second question, tungkol sa patay pa rin. Medyo Pagpasok po namin, syempre diretso po ako ng CR para uwi. Pag bukas ko po ng CR, may tayo sa kubeta. Pero walang tao. Hindi ba po, kumbaga, today ka, paano po mangyayari yun na may tayo sa kubeta? Walang tao. Grabe tayo po, kinikilabutan po ako ngayon, no? Ayun nga po, pre, oh, every time. Dapat din ko tinanong po, sorry po talaga. Maiintindihan ko po kung hindi ka nalinis yung hotel. Eh, ang may bago naman, palit ng linen, may tayo. Tayo, Mas nakakatakot yun sa kwento ni Wilbert, sa totoo. Tayo yun eh, hindi tao eh. Tae. Ano, wala na po yung akin. Wala na. Wala na makakasunod doon. Tapos na. Yung mga kwento namin parang tayo rin, umurong. Baka niyo po yung pelikulang isusulat ni Nico. Thank you. I think that was it. Thank you very much. That was Ang funny mo kasi. Hindi, pero parang yung pagiging funny mo and pagiging friendly, nag-graduate sa mga nakakasama mo. Kasi parang lagi kang napapabilang sa mga movies. Like, before this, you were with Enrique, and then ang dami mo nagawa. So parang ano lang yung feeling na ganun yung vibe na nakukuha sa'yo, na parang you are loved by everyone na nakakasama mo. Hindi, naniniwala kasi ako na kung ano yung pinapakita mo sa tao, ma-absorb mo yun. For example, kami sa set, si Direk, first time namin makawork, pag na-meet namin siya agad sa set, yung energy niya positive, masiyahin siya. Siyempre, kusang i-re-react ng katawan mo yun. So siguro sa set, sa ibang friend ko rin na sa showbiz, pag inuunahan ko na sila ng biruin, kumbaga, testing water yan, i-break mo na agad yung ice, yun din yung i-react nila sa iyo, yung happy lang, masaya lang, di ba? Pero meron ka bang naging co-star na hindi, na-intriga, naging co-star na hindi binalik yung ganong gesture mo? Nararamdaman ko po agad eh, pag feeling ko parang mga introvert yung ganon, yung hindi masyado sa joke, hindi ko na masyadong kinukulit kasi baka mapikon or gano'n. Pero kasi mentras kinukulit ko yung tao, ibig sabihin, love ko siya or alam mo yun, mas gusto ko siya makilala. Then, because of being very friendly ba or makulit, may experience ka na napagalitan ka na din sa set? Hindi, sumusobra po yung kulit ko minsan talaga pag nakakainom. Minsan mga after party, dyan ako dali. Pero hindi naman na nagagalit, pero sabihin doon bumubuhos yung kulit ko talaga. Okay, thank you po. Yan, si Danita and Gerald kasi natin talaga may natitira eh. Makikita niyo naman sa brief. Di ba? Kahit anong pagpag, may natitira eh. Thank you guys. Thank you very much. That was CJ Vlog. CJ says, Vlog, knowing lang ang lahat sa last statement ni Nico. So let's move on to the next question. Coming from Pao Tanyamo.